Guys! Kumusta guys? Mayroon tayong i-react video guys, no? Sa trabaho ng security guard, o ba? Kasi, alam mo na, marami na kasi nagko-content creator ngayon na mga security guard. So, yung iba, alam mo na, ay parang lang, tulad ko rin, gusto ko rin magkaroon ng konting kita sa pagbibideo, kaya sa pagko-content. So, pero ito ating pag-uusapan guys ay yung tinatawag na gulang sa trabaho ng security guard. Gulang ba? Anong gulang? Ang mga gulang-gulang na kuwan. So, para maintindihan nyo, pag-usapan natin. Tara! Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard, okay? Ang pag-uusapan natin guys, yung tinatawag na gulang-gulang sa trabaho ng security guard, no? So, pero bago ang lahat guys, baka magulat kayo. Isang mahabang buhok na lalaki, may earrings, nagsando, parang nagiinuman lang sa harap ng camera. Baka magulat kayo guys, bakit 14 years more or less bilang security officer? Palagi kong pinapakilala ang sarili ko guys kasi marami nagtataka, bakit naging security guard ba yan? Officer ba yan? Ba't ganun ang forma? Kasi guys, ako po ay isa ng retired na po ako. Retired na po. Hindi na po ako active sa duty. Ang aking ginagawang mga video guys ay sinishare ko sa inyo. Ang aking mga karanasan, ang aking nakaalaman, para magbigay ng guidance sa mga bago at papasok pa lang na security guard. Tulad ng pag-uusapan natin ngayon, ba? So ako guys ay... Teka lang. So ako guys ay gumagawa ng mga video regarding security guard matters, mga kaalaman sa security guard. Dalawin yung channel ko guys, ayan. Pag nadalaw nyo na yung channel ko guys, makikita nyo yan. Nandyan yung playlist, ayan. Pag napindot nyo yan guys, ito ang lalabas. Ayan. Pumunta kayo sa Security Guard Matters. Ayan. Nandyan yung mga video ko guys. Pasyalan nyo yan. Marami kayong mga kaalaman na makukuha. At yan ay hindi na ituturo sa mga training. Yung iba natuturo, yung iba hindi. Okay? So, hindi na natuturo yan. Ayan tayo. Hindi natuturo yan iba. Kaya, ako na nagbibigay ng nawawala guys sa topic sa dali. Okay guys, kumbaga makakadagdag kaalaman sa inyo. Kasi iba kasing training. Alam mo ang training guys is ginagawa lang yan ng tinatawag na formality sa requirements ng security guard. Formality ba? Pangangailangan lang. Pero yung mga topic na binibigay nila ay hindi hinihimay-himay. Okay, ako naman, nakuha ko rin sa akin yung mga kaalaman ko dahil sa mga advanced training na nakukuhan ko, nadadaduluhan ko sa mga duty ko. Okay, so nagdadagdag sa kaalaman ko yon at sinishare ko dito sa aking video. Ngayon, kung gusto nyo makilala ng kung baka sino ba yung nagsasalita sa harap ng camera, marami akong video dyan guys na ginagawa. Hint yan kung sino ako, anong meron ako at sino ako, para pwede nyo nang patayin yung video kung wala palang kwenta tong tao na to, hindi naman pala ito kapanay-paniwala. Okay? So marami tayong video na makuha dyan. I-explore na ninyo yung channel ko para mayroon kayong idea. Okay? So, ito na tayo sa tinatawag na gulang-gulang sa duty. Mga gulang-gulang natin sa duty. Pero bago ang lahat guys, may papanood akong video sa inyo, no? Para kasi hindi ko sinadya na palaging dumadaan sa aking tinatawag na Facebook page. So, napapanood ko yung mga siguro sikat na siya ngayon. So, tapanoorin natin, tara. So, veterano ka, sabi mo, ito sagutin mo. Sino nga ba talaga yung totoong nag-grouping? Si Bolfin o si 5'9"? Sagot! Okay guys, palagi ko napapanood yung lady guard na yan. Siguro sumisikat na. Hindi ko alam kung nananadya siya kasi the more na marami kang basher, the more na marami kang engagement. Ganun yung labanan sa social media guys eh. So, the more basher, the more engagement. Marami naiinis sa'yo eh. But yan ay iniiwasan ko. Iniiwasan ko yung ganun, yung
nangiinis ka ng tao. Kasi bakit? Social media to eh. Hindi mo alam kung expose yung, tinan mo yung mukha na to, expose to eh. Kung may magagalit sa akin na marami, hindi mo alam pagdating sa labas, naglalakad ka, galit na para sa yung tao kasi ang dami mong pag... Kung so yan ang ginagawa ng babae na yan, mga naghahamon siya ng mga kuha, parang feeling niya yung iba nga sabi nga, feeling magaling, ganon. So, ako hindi ko gagawin yun sa video ko na the more buzzer, hanggat maaari iniwasan ko. Pero hindi maiwasan, marami pa rin nagbabasi. Pero ganun pa man, gusto ko sa channel ko ay magbibigay ako ng value. Makatulong sa tao. O kung pagkakataong bigyan ako ng pagkakataong kumita, bonus na lang para sa akin yun. Pero kung titingnan nyo yung channel ko, hindi gano'n napapanood ng tao eh. Siguro, more value siguro ang dapat kong gawin para mapanood. Pero yung bashing, hanggat maaari, iniiwasan ko yan. At saka yung magpiplex ako ng mga pera, hindi ko gagawin yan sa aking channel. Anyway, balik na din sa babae. Ang sabi niya, hinahamon siya eh. Kasi nakikita ko tong babae na to, ay parang Ano masabi mo? bata pa siya. Bata pa siya at Yung totoong nag-grouping. medyo alam ko kaka-guardia lang niya. Alam ko nasa 24, 25, 26 ang edad niya. Eh may tsura din. So, alam mo na, ganda-ganda ng babae. Kaso lang, kukuhan nga siya naghahamon. So, ang sabi niya sa video, di ba? Kasi may nag-comment yata sa kanya na matagal na akong guardia, veterano na ako. Sabi naman niya, kung veterano kang guardia, sa totoo, sinong nagro-rubing? 59. Sagot. Ang ballpen o ikaw? Okay guys, sa babaeng yun, parang halata mo siyang kuhan. Kumbaga, sabi nga ng iba, galing-galingan. Mayroon pa nga siyang video na bakit daw nagagalit ang ibang mga security guard na kinukuha lang pa lang yung parang kumbaga kinukurik lang niya yung mga kuhan. Ang pag-duty ng guardia guys, hindi nawawala yung tinatawag na gulang. Gulang sa duty. Hindi pwedeng hindi mawala yan. Walang nagmamalinis sa atin. Kaya nga may mga video ako na pwede kang matulog bilang security guard, pwede kang matulog sa duty mo. Ang dami nagalit sa akin doon guys kasi bakit officer ako, sabi ako ng kuha ng pwedeng matulog. Pero hindi nila, panoorin nyo muna yung video bago kayo magsabi na bakit ako nagsabi ng ganon. So hindi ko na ikikwento sa inyo to, anong laman ng video na yun. At meron din ako tinatawag na bawal log to sa duty. Alam nyo guys, sa duty talaga natin, hindi maiwasan yung gulang. Gulang sa, ano ba yung gulang? Yung konting kuan ba? Petics. Konting daya-daya sa duty. Tulad yung sinabi ng babae na ang nagro-rubing ba daw ang guardia ba talaga mismo ang bullpen. O di ba? Nangyayari talaga yun na ang nakalagay sa logbook, conduct robbing inspection, no problem, still normal situation. Pero ang totoo lang, yung bullpen, kaya baka yung mga hindi guardia hindi naintindihan yung ang nagro-rubing yung bullpen, hindi yung guardia. Sinusulat lang doon sa logbook na nag-rubing siya pero hindi siya nag-rubing. Ang bullpen lang nagsasabi na nag-rubing. Sinulat lang niya ganon. So ganon. Nangyayari yun guys. Nangyayari na nagugulang ka. Kaya nga sabi, tulad ng pagtulog, marami kang magiging kalaban yan pag sinabi mong sasabihin mo sa sarili mo na ako yung gwardyang hindi natutulog sa gabi. Ako yung gwardyang hindi nakakatulog sa gabi. Nag-duty ako ng 1 taong panggabi. Perfect kung hindi ako nakakatulog sa gabi. Eh maraming magiging basher ka talaga dyan kasi sa katotohanan ng buhay ay napapaidip talaga ang gwardiya sa gabi, no? May mga time na hindi ka napapaidip pero may mga time talaga na nanghihina ka kasi we're not perfect na person. Pero kung pagdating sa mga employer, pag tinanong kang kayo ba ay natutulog sa gabi? Ay hindi sir. Siyempre ganun ka. Kunwari ka lang na hindi kasi, siyempre, employer yun eh. Yun na nagbayad sa iyo eh. Tapos aamin ka na tulog. Kahit ano mangyari, walang aamin. Parang asawa, parang kung lang din yan, lalaki ng babae. Walang aamin. kumbaga, ang tawag doon, kuan, yung sa Bisaya pa, hilasun ba? Hilas. Kumbaga, magpakitang gilas ka kung employer ka usap mo. Pero sa totoong buhay ng gwardiya,
Wala pong gwardyang magaling na magagaling-galingan, wala ho. Kuwan po tayo, tinatawag na tao lang tayo, minsan may mga gulang tayong gagawin. At huwag niyong ipagyabang sa kapwa niyo kasi alam natin yan lahat. Tayong mga gwardya, mata sa mata tayo, ayan o. Mata sa mata tayo, huwag mo sabihin hindi ka nanggugulang sa duty mo. Nanggugulang tayo kahit papaano. May papakita ko sa inyong video ha. Pakita ko sa inyong video to. Kung gaano kagulang ng gwardya nito, ayan. 1,000. Sakto. Pa. Ay, hindi. Nakatayo ka lang dyan eh. Nakita ko sa alamin. Okay guys, yung video na yun guys, nag-experiment yung isang vlogger. Naglagay siya ng 1,000 sa paa ng gwardya at dinampot nung isang kasama niya, uy, 1,000. Anong reaksyon ng gwardya na babae? Kahit hindi sa kanya, inangkin niya, amin yan, pang merinda namin yan. Di ba? Hindi ko pinakwan yan para pahiyain yung gwardya. Gusto ko lang i-intindi sa inyo na ang gwardya ay hindi pwedeng walang gulang-gulang sa trabaho. Nanggugulang talaga tayo minsan, pero wag naman yung sobrang garapal na gulang. Ang tawag dyan, pasimplihang gulang. Kaya, huwag tayong magmalaki sa social media na parang feeling mo, magaling kang gwardya. Tandaan nyo to guys. May bago akong video nilabas, ayan o. 20 years siyang nagserbisyo. Diba? After ng 20 years, nagkamali ng konti. Anong ginawa? Tinanggal siya. Kahit anong galing at anong bali-balintong mo dyan, at anong ipakita mong maayos na trabaho dyan, once nagkamali ka, at hindi nagustuhan ng kumpanya, tatanggalin ka. Kaya nga sabi ko, sala sa init, sala sa lamig ang gwardya. Pag nasala sa init at lamig ka, magaling ka? Wala, di ba? Walang magaling doon sa sitwasyon kasi kahit saang side ka, may tama ka. Depende na lang sa pagkabitirano mo. At doon papasok yung kasabihan pangalawa. Marunong kang lumangoy sa agos. Di ba? Yun guys. Kaya doon sa babaeng ito, hindi ko alam kung kanya content niya para inisin ang mga manonood para magkaroon ng engagement. O talaga naggagaling-galingan siya sa kanyang sarili. Alam ko kasi hindi pa gaano itong nakaranas ng kuwan kasi medyo bata pa eh. So kung bata pa siya, marami pa siyang hindi na lalamang encounter sa pag-security guard. No? Na hindi pwedeng, hindi natin maiwasan na makapanggulang ng konti sa trabaho natin. At huwag nating iparamdam sa kapwa nating gwardiya na ibahin mo ako. Pag trabaho, nandun na tayo, magtatrabaho tayo. Pero yung panggugulang natin ay hindi natin maiwasan. Ikaw ba naman nag-duty na, may nakikita rin akong video hindi ko lang na-record eh. Yung kanilang gwardiya ay 36 hours na nag-duty. Tapos, nirubing ng officer. Pag rubing ng officer, nakatulog yung gwardiya nila. Pinagalitan niya pa, nandun na tayo, 36 hours ka. Pero wag kang gaganong-ganon siya. Okay, sorry po. Isipin mo yun, 36 hours pag-dutyhin mo ang gwardiya, bawal yun. Bakit niya ginawa yun? Nakisama siya sa officer na walang mabubutasan na pwesto sa kanilang trabaho. Tapos, hihigpitan mo ba? Ngayon, sasabihin niyo sa akin, sir, ano ba dapat mong diskarte dyan? Pag ganun. Alam mong ginagawa ko dyan pag mayroon akong taong ganun. Pero hindi ako nagtapapa 36 24. Sa gabi ko nilalagay. Sa gabi. Sa gabi pa lang, kung ilalagay ko siya sa safety na lugar. So, makakatulog man siya doon, yung area niya hindi exposed sa tinatawag na bulilyaso or sa kasi nga parang safety na lang ba. Monitoring kumbaga ang trabaho niya doon. Doon ko siya ilalagay, pero hindi ko sasabihin matulog ka diyan. Hindi ko sasabihin. Ang sasabihin ko lang, diyan ka lang pre para hindi ka mapagod ng gusto. Pero hindi ko sinabi matutulog ka lang kasi bakit? Pag sinabi ko matutulog ka lang, tulog ka lang diyan pre para wala lang butas. Gamitin naman 'yun para sa akin. Sabi kasi ni S.O. de la Peña, matulog lang daw ako dito eh. Eh di patay ako. Ang tawag doon,
kuha na lang, yung connection na lang sa ating isipan. Kaya kita nilagay doon kasi pag bumigay ka, ika nga, hindi gaanong expose sa kliyente o kaya hindi tayo mabulilyaso ng kuhan. Pero hindi ko sinabi, matulog ka dyan, hindi. Ang tawag doon, intindihan na lang. Ganon. Ngayon, kung sa araw, nag-36 talaga, hindi na pre, hindi talaga may iwasan, 36 tayo pre. Ang gagawin ko dyan, pag may mga rubing ako pre, papahingahin mo nga ng kahit 3 oras yung tao natin. Pero hindi alam ng kliyente yun. Bawal yun. Bawal sa kliyente yun ang pahinga ka. Pre, papahingahin mo nga si ganito. Oh, pahinga ka muna doon. Hindi ko sinabing tulog. Pahinga ka muna doon kahit 3 oras. Di ba? Pahinga ka muna. Oh, at least makarecover man lang ng konti kahit pa paano. Ang tawag dyan gulang. Gulang yun kasi isipin mo dahil dahil nakisama yung tao sa iyo, ikaw officer, nirindir niya yung sarili niya ng 36 tapos hihigpitan mo pa. Pupuntahan mo pa, ba't ka tutulog-tulog dyan? Anak ng hapon dun sa video na nakita ko, hindi ko lang na-record eh. May mga gwardiya tayo ngayon, nakainipon may iba na nagagaling-galingan. Para kunwari, ewan ko lang kung ginawa lang nila doon para tawag dyan, kita sa kumpanya na ganun sila magtrabaho. Wala silang gulang. Hindi nga iwasan ng gulang sa trabaho ng gwardiya. Kailangan smooth lang at safety ang galawan. Kasi may mga problema tayo lang sa gwardiya. Inner problem na natin mga gwardiya. Na dapat hindi malalaman na ng kliyente. Kasi ang kliyente nagbabayad. Ano ba yung kliyente? Yung pinagdudutihan natin kumpanya. Gumastos sila ng pera eh. Nagbigay sila ng pera, nagbayad sa atin para bantayan yung kumpanya nila. Kaya natural sila. Kung sila ang tanungin mo, ayaw nila na magtulog-tulog ka, yung ballpen ng ipaparubing mo, ayaw nila ng gulang na duty. Kailangan sulitin mo ang binayad namin sa'yo. O, di ba? Sulitin mo. Bayad ka eh. O, yes sir! O, gano'n ka, yes sir! Sulit sir! Gago! Walang matutulog sir! Maya-maya, labas na barandila. Ganon lang. Di ba? Kasi yan ang tinatawag na gulang sa trabaho. May gulang tayo, wag lang tayong garapal, no? Minsan may kasama, may tauhan ako na yung paa niya may sugat. So hindi niya na masapatusan. So sabi, sir, may sugat pa ako, sir eh. Paano ba to, sir? Sabi niya. Tanggalin mo na lang yung sapatos mo pag nasa duty ka. Pero wag mo, isuot mo lang pag may mga kalaban, kumbaga may mga kuhan. Di ba? Ganun lang. Hindi ko sinabi huwag ka magsapatos kasi kasama yan sa uniforme. Kasi kung ayaw mo, huwag ka na mag-duty. Di ba? Magkakuha tayo ng reliever. Kasi sayang din, wala mo silang kita. Yung tinatawag na konting gulang. Gulang-gulang sa trabaho ng security guard. Kasi in the end of the day, kahit gumawa ka ng katakot-takot na, alam mo na, after all na mabulyaso ka, tatanggalin ka ng kumpanya. Kaya tayo mga security guard, may mga diskarte tayong atin lang. Okay? Atin lang. Kaya hindi ako sinasabi ko lang yung tinatawag na realidad ng trabaho ng security guard. Hindi ko sinasabi yung kasinungalingan. Ako, officer ako eh. Officer ako sa trabaho ko. Minsan nga, may narurubingan ako. Nag-assume na. Tapos nag-turnover pa. Ka-assume lang. Sinabi ko, huwag mo na ulitin yan ha, kasi siyempre baka sabihin hindi kita pinupuntahan dito. Ginaganon ko lang. Gulang ang tawag doon, gulang. Para pitix na lang siya. Akala niya, hindi ko siya papasyalan kasi may mga pisto kasi sa kumpanya na hindi na napapasyalan ng officer. Pero ako, nililista ko yun. Kung hindi ko mapasyalan nung araw na to, kinabukasan, pasyalan ko yun. Kaya alam ng mga tao ko dati yan, na sinong officer natin ngayon? Si Libra. Libra kasi ang call sign ko sa radyo. Hindi na nila ginagawa yon. Pero hindi ako basta-basta memo. Maliban lang doon sa mga abusadong gwardiya talaga. May mga abusadong gwardiya talaga. Araw na araw natutulog. Pangit yun. Huwag masyadong magulang. Diba? Sa gabi, okay, maintindihan natin, bumigay ka. Pero bumigay ka, nasa gators ka.
Di, wala rin yun. Kapabayaan din sa trabaho yun. Hindi nagulang yun. Kapabayaan sa trabaho. Okay? Pero ang ginagawa ko sa gators ko, ang rubing, after ng, yung gators, pahingahin mo ah. Siya muna doon sa loob. Hindi ko sinabi, after ng rubing, matulog ka. Hindi. Pero matik yun. Bakit kasi pinapalitan doon sa rooming guard ko? Kasi matik yun. Kasi naman nakatulog siya doon sa gate namin. Okay, di ba? So, ganun yung guys. So, I hope na ito si lady guard na to, I hope na content lang yun sa kanya, na mainis niya sa kanya yung mga K59 natin para para magkaroon ng engagement sa kanya na content. Pero ako hindi ko ginagawa yan. Ayaw kong na kumbaga marami magagalit sa iyo sa social media kasi expose yung mukha natin. Baka pagdating sa labas, hindi mo alam nakilala kayo. Ito yung mayabang na nasa social media. Bis bigla kang yung, di ba may mga tao kasing hindi malawak ang pag-iisip na ang iniisip niya yung ano yung pinakita niya sa camera, yun yung ikaw. Ganun, yun yung ikaw. Di ba? Yun yung iyong pagkatao. Pero hindi mo alam na strategy lang pala ng mga content creators yun para magkaroon pala ng engagement. Ako, hindi ko ginagawa talaga yan kasi ang nasa isip ko, itong channel ko, kung kikita, okay. Thank you, Lord. Pero kung hindi, ay okay lang din naman kasi ang nare-receive ko mga comment, sir, thank you, nakatulong sa akin, nag-apply ako ng guardia, thank you sir, nag-open sa akin kaisipan, malaking achievement na para sa akin. 2-3 naggaganon sa akin. Binuin mo naman, hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kaano-ano. Pero nagabayan ko kayo. Nabigyan ko kayo ng idea kung paano gawin ganito. Di ba? Alaking achievement na para sa akin. Pero siyempre naman, maganda pa rin yung makita. Di ba? Kaya nga nakikiusap ako sa inyo, pag may ads ang video ko, huwag naman nyo i-skip. Panoorin nyo ng buo para naman makatikin mo ng kape, no? So, yun na lang yun, guys. I hope na maintindihan natin na ang trabaho ng gwardiya ay hindi natin mape-perfect na perfect talaga. May mga pagkakataong manggugulang tayo. So, hindi tayo dapat magmagaling at walang sinasabing super guard o dakilang gwardiya. Wala po. Pantay-pantay lang po tayo. Gwardiya minimum. Okay? So, I hope guys, kung naliwanagan kayo sa video na to, bigyan nyo ng like. At, nainis na asiwa, dislike na video. Wala talaga ako nakitang nagdi-dislike Ewan ko bakit wala nagdi-dislike. Anyway guys, kung bago pa kayo sa channel ko guys, at hindi pa kayo subscriber, baka naman pili nyo pindutin yung subscribe button dyan. Idamay nyo na yung notification agad. Kasi marami tayong mga video na informative at alam na, iba-ibang klaseng video itong ginagawa natin sa channel ko. Bye-bye guys! Kita-kita tayo sa next video. Bye-bye!